Huwag daw magpakampante ang vice-presidente. Huwag sanang makampante ang vice-presidente na porkit sinusuko na niya na makakuha ng confidential funds ay matatahimik na ang taong bayan. Sumabaging langit talaga to si Raulo. Ay nako. Alam mo, hindi talaga, promise, hindi talaga matatahimik ang taong bayan. Dahil meron kaming gusto mula sa inyo. Pero yun ay itinatago nyo at tinatakpan nyo ng ibang issue. Tinatakasan lang niya ang pananagutan na magpaliwanag kung paano ginagamit ang confidential funds. Paano magpapaliwanag sa inyo? Ultimo nga kayo, wala kayong ebidensya. Kahit ang COA, sinabing walang mali. Sinabi na rin ng inyong kakampi na si Representative Edsel Lagman na dumaan ito sa tamang proseso. Inirelease ito through Office of the President. Ito ay inirelease noong December. Nirelease with SARO. Kaya nga kayo na nahimik nun. Diba? Ang ipinalabas nyo na lang, napakabilis gamitin. Paano hindi gagamitin? Dapat nga matuwa kayo. Dahil ang vice-presidente ay may plano. Kaya niyang i-justify, kaya niyang gastusin para makatulong sa mga Pilipino. Ay buang. Ano ba nasa isip niyo kasi? Meron pa kayong ang bilis gastusin. Natural, December. Pag hindi niya yung ginastos, ibabalik lang din yun. Parang hindi ka naman mambubutas mambabatas. Di ba nga, ang rules nyo dyan, pag may pondo, dapat gastusin agad. Dahil pag hindi nyo ginastos, babawiin sa inyo ang budget o pondo nyo. Hala naman siya, si Raul, Sumasadsad na rin ang ratings niya. Kaya mga old school, naniniwala ba kayo na sumasadsad ang ratings ng vice-presidente? Oh, come on. Yan naman ay hindi totoo. Alam nyo, mas minamahal ng mga Pilipino ang ginagawang underdog. At ramdam ng mga Pilipino kung sino talaga ang tunay na nagtatrabaho, nagsisilbi at nagmamahal sa bayan. Hindi katulad nyo, ni katiting. Hindi kayo pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino. Mainutil na to. At baka ayaw lang niyang mag-isa uli sa Senado. Sino magigisa sa kanya? Anong kaso? A truly peaceful and strong country can be built on truth and accountability. Wow! Big words! Grabe, ang galing mo nang sinabi mo dun. Truth and accountability. Pero ngayon, hinihingan kayo ng milyong-milyong Pilipino ng resibo kung saan nyo ginagamit ang extraordinary funds nyo na true liquidation naging certification na lang. Yan ang hinihingi ng taong bayan. Para kayo sa truth, para kayo sa accountability, nag-ingay kayo sa confidential funds na proposal pa lang ng vice-presidente. Samantalang, yung umiikot na ngayon na sigaw ng mga Pilipino na extraordinary funds, ahimik kayo. Nasaan ang truth and accountability ninyo? Ang aungas kayo? Ang kakapal din ng mukha. Hindi na namin alam kung saan kayo humuhugot ng kapal ng mukha. Tayo ako. Grabe kayo, resibo, buksan nyo. Yung confidential funds, gagamitin kasi yan dun sa mga grupong nagre-recruit na mga kabataan. Doon ang ingay-ingay nyo. Red tag, gagamitin yan sa amin. Kukurapin lang yan. Pero yung extraordinary funds, bakit kayong tatlo ay tahimik? Maging yung kasangga nyo sa Senado, tahimik. Ngayon, sasabihin nyo kayo ay para sa katotohanan at accountability? Tayo ako. Ay, nako. Nananaginip ka yata si Raulo Manuel. Ito pa sinabi mo. Maniobra lang ito dahil kapag patuloy na napag-uusapan ng confidential funds ng OBP, maaaring sumingaw ang iba pang issue sa mga ahensya
lalo na sa opisina ng presidente. Oy, House Speaker, yung kinakampihan nyo, tinutuklaw na rin kayo. Ano patuka sa manok? Kampi pa more! Sige lang, babyhin nyo pa rin. Bigyan nyo ng stage dyan sa Kongreso. Bigyan nyo ng grandstanding sa Kongreso. Wala nga kayong pakialam talaga sa presidente at vice-presidente. Mukha yata talagang pinatutunayan nyo ang ambisyon nyo sa mas mataas na pwesto. Biruin nyo, inumpisaan sa vice, ngayon presidente. Tapos sasabihin nyo, pagtatanggol nyo yan. Tatayo ako. Tapos yung kakampi nyo na merong ginawa para sa pamilya Marcos, sa bagay, hindi ka naman Marcos, Romualdez ka, putang ngayon yan ang tinitira nyo. Parang kayo naglulukuhan talaga. Sa bagay, politika yan eh. Kailangan dyan personal na interes. Walang pamilya pagdating sa politika. Na may pinakamalaking alokasyon ng confidential funds. Tandaan natin, unang lumobo ang pondong nilalaan sa confidential funds noong panahon ni Rodrigo Duterte. Natural. Dahil siya'y may political will para tapusin ang mga kakaliwang grupo, lalong-lalo na ang CPP-NPA. Na kinabibilangan di umano sa chismis-chismis dyan sa kanto, yun yung tatlo. At dun sa pwesto sa Senado. Talagang lalaki yan. Dahil pupulbusin na kayo eh. Kaya lang may kakampi kayong human left. At ngayon, pinalagana pa ito sa iba't ibang ahensya sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. This racket has the Marcos Duterte brand. Di tayo masasapatan hanggat di binubuwag ang confidential funds dahil daluyan lang ito ng korupsyon at panunupil sa mamamayan. Nakita mo na pinaggagawa nyo dyan sa liderato ng Kongreso? Nakita nyo na, basta laban sa kanila, mag-iingay sila. Puro confidential funds ito. Confidential funds na walang direktang patutunguhan kundi sa grupo na kinabibilangan di umano nila. Pati vice-presidente, presidente, dadamayin nila. Dahil mas importante sa kanila ang grupong pinaniniwalaan nila kesa dyan sa ahensya yung pinagmamalaking may integridad na sa lahat ng tao sa Pilipinas naman ay alam kung gaano kabulok ito. Tapos meron pang naniniwala sa iyo. Putragis mabaging langit, pati tuloy yung bata. Nakurtada ng utak. Naguhugas ng kamay parang si Poncio Pilato. Anak kayo ng patuka sa manok. Kaya doon sa mga nagpapaniwala pa dahil pinsan ito ng Pangulo, mahiya naman kayo minsan. Ang sabi nyo, mahal nyo ang Marcos. Wala nga kahit kaisang patak ng dugo ni Apo Lakay yang namumuno dyan sa Kongreso. Ang gusto niyan, power tripping. Alam nyo mga old school, meron ako nakausap na congressman. Sinabi niya sa akin, wala silang magagawa. Utos na yan. Kahit yung mga pondong binabawi sa iilang kumukontra at ibinibigay, di umano, diyan sa Makabayan Block para tumahimik. Totoo. Ingat.